Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat po, Are. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So maging sa buong daigdig, nulit ko, mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. So sa gabing ito, ay narito po muli kami upang mag-live dito po sa Region 2. Dito sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. So, sa gabing ito ay kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum, sa mga walang tigil o sawa sa pakikinig o panunood man sa programa po ng aming mahal na Ari. Kaya bago ang lahat ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyam Bonanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na kasalukuyan po nandun po sa banal na syudad, no? Doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal, Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras po dyan, mga nanay. At ganun din po na kami po lubos na nagpapasalamat at gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa lahat ng 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligotom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligotom. So mapagpalang oras po dyan, Hari at Reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob po ng kaharian ng Diyos, na kinabibilangan po ng ating kapatid dyan nandyan po sa Malanmit Jones, no? Ang kanyang bahay, na walang iba ang ating Haring Ruel Agustin. So mapagpalang oras dyan, Haring Ruel. At ganun din po sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. At sa ating mga kapatid na nandyan po sa ibang bansa, na pinangunahan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, doon po sa bansang London. At ganun din po ang ating kapatid na walang iba, isang prinsesa na nandun po sa bansang Kuwait, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras dyan, Reyna at Prinsesa. At ganoon din sa kapatid natin na nandyan po sa Santiago, no? Santiago City, ang ating mga Reyna dyan na si Reyna Luz Biminda Gutierrez at Reyna Marites Saldivar. At ganoon din po sa ating mga kapatid dyan sa Cabarugis, na pinangunahan ni Reyna Rosalia Tuginayo at Reyna Marina Ansibe. So mapagpalang oras dyan,
mga reyna. At ganun din sa kapatid natin na nandun po sa ibang lugar, no? Sa Negros. Walang iba kundi si Haring Reggie Pagumpana. Kasama ang kanyang reyna, Reyna Jel Pagumpana. So pagpalang oras dyan, Hari at Reyna. At sa ating kapatid na nandyan sa Nagtipunan, si Haring Raul Digaw. Sa kanyang buong pamilya, so mapagpalang oras dyan, Hari, maging sa iyong buong pamilya. Sa buong pwersa po ng The Kingdom of God, buwabati po ako ng advance anniversary po sa ating lahat. Ngayong July 27. Yan. So, sa gabing ito, ay talagang narito muli ang inyong mga kapatid na nagpapahayag tungkol sa programa po ng aming mahal na dakilang guro sa loob ng kaharian ng Diyos sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Ngunit alalahanin po natin mga kapatid na ang programa ng Diyos ay walang iba kundi ang Kingdom of God. No? Yan ang talagang tunay na dala ng Diyos. Sapagkat kung alalahanin natin, ang kaharian ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan ay hinanda na ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Diyan po tayo babase, no? Hindi lang sa salitas kasi marami ang bumabanggit sa salitang kaharian ng Diyos. Ngunit alamin natin yung buong istorya ng Diyos, no? Kung ano baga ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan. Ayon sa banal na kasulatan, Matthew 25:34, no? Anong sinabi ng hari? So, ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan. No, napakaliwanag po yung sinabi ng Diyos. Sapagkat ang katayuan ng Diyos ay hari, no? Or king. Yan ang katayuan ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang pastor, hindi lang pari, no? Hindi lang Diyos. Higit sa lahat, siya ay king or hari. Ngunit sino yung tumatawag? No? Yung kanyang anak. Sapagkat sinabi nga ng hari, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. No? Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Sino yung tinatawag? Yung nasa kanan. No? Yung nasa kanan ang tinatawag ng Diyos. Ngunit, pag narinig ang salitang kaharian ng Diyos, ano yung bukang bibig? No? Ang kaharian daw ng Diyos ay nandun sa taas. So, gaano kaya kataas yan? No? At sino kaya yung nagbalita ng kaharian ng Diyos ay nandun sa taas? Yung iba nandito sa loob ng puso. Yung iba nandun pa sa ilalim ng lupa. No? Madaling basahin. No? Ang salitang kaharian ng Diyos. Madali ring banggitin. Ngunit ano yung nakatagong lihim sa likod ng kaharian ng Diyos? No? Para hindi yung banggit tayo ng banggit ng kaharian ng Diyos ay wala mang kabuluhan, tawagin tayong sinungaling. Diba? Di maging sinungaling na ang Diyos. Kundi mayroong ibig sabihin ang salitang kaharian ng Diyos.
No? Sapagkat ayon nga sa aming mahal na dakilang guro, ang kaharian ng Diyos ay non-religion, non-sectarian, no? Non-political, ano pa? Non-profit, non-racial. Ano kaya itong kaharian ng Diyos? Base natin sa banal na kasulatan ayon sa 1 Corinto, no? 1 Corinto 4:20. Ano ba itong salitang kaharian ng Diyos? Pakibasa rin. 1 Corinto 20. So, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, Yan, hindi sa salita. kundi sa kapangyarihan. Ayan ay kapangyarihan. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay gobyerno ng Diyos or government of God. Kasi kapangyarihan. Yung gobyerno ng Diyos, yan ang kapangyarihan. No? Yan ang kapangyarihan, mga kapatid. Ngunit, ano nga ba talaga yung nakatagong lihim sa kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, alam naman natin na naibigay sa panahon ni King Saul hanggang kay David. No? Na ang kaharian wala dun sa taas. No? Kundi naibigay pa nga sa panahon ni David ayon sa 2 Chronicles 3:5. Pakibasa rin. 13:5. So, ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Oh. ang kaharian sa Israel kay David? Yan, kay Magpakailanman sa David. kaniya at sa kaniyang mga anak sa pamamagitan ng tipan na asin. Yan. Di nyo ba nalalaman, mga kapatid, na ang kaharian ay naibigay sa Israel? Saan ba yung Israel? No? Baka nandun sa taas. Kasi ang kaharian, sabihin, nandun sa taas. Ngunit, nandun ba sa taas si David? Mga kapatid, nandun din ba sa taas ang Israel? Ha? Wala, mga kapatid, kundi nandito lang sa daigdig po natin. Sapagkat ang Israel, ang kapital ay Jerusalem. Kaya, naibigay ang kaharian sa Israel sa panahon ni King David na siyang naghari doon sa Israel. Yan. Pagkatapos maghari si King David, ay ibibigay niya sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, sa kanyang mga lahi, di ba? Eh, sino-sino bagay yung mga lahi ni King David? Ha? Alamin natin yan. Ang mga lahi ni King David hanggang sa ating Panginoong Hesukristo ayon sa Matthew 1:1. Ibasa. So, ganito po ang sinasabi. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo Yan. na anak ni David, na anak ni Abraham. Yan. Yan yung aklat ng lahi ni Panginoong Hesukristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Akalain mo? Yan yung mga lahi na kung saan may ibibigay ang kaharian sa Israel. Diba? Sino-sino yung mga lahi niya? Eh, alam naman natin, kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sino bang nauna? Si David o si Panginoong Hesus? Ha? Na binabanggit natin na ang Diyos lang ay si Panginoong Hesus. Eh, saan ba lumabas
Sino ba yung mga lahi ng ating Panginoong Hesus? Mula kay David, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Hosafat, Huram, Oseas, sino pa? Manases, Amon, Husyas, Sekunyas, Salatel, Zorobabel, hanggang kay Abiod. Wala pa ang ating Panginoong Hesus. Lahi ni King David na ibibigay ang kaharian ng Israel. No? Mula kay Abiod, Eliakim, Azor, Sadok, Akin, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, Joseph na siyang si Jose. No? Hanggang sa ating Panginoong Jesus Christ. Yan ang mga lahi ni King David. No? O lahi na nagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Para malaman natin yung istorya ng Diyos sa daigdig na hindi tayo banggit ng banggit na walang basihan. Diba? Meron tayong matibay na ebidensya na kung saan ibibigay ang kaharian ng Diyos. Hanggang sa lahi ni David dito sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpatuloy sa kaharian ng Diyos. Diba? Na hinula pa ng propeta. Na isisilang ang isang batang lalaki na tatawaging Emmanuel. Ngunit binago ng Diyos. Ha? Bakit binago? Kasi may nakahula doon na ang Diyos ay mapapako. Kalain mo yan. Kaya, ang Diyos ay binago. Binago pa rin yung pangalan ng isisilang na batang lalaki na imbes na Emmanuel, ano? Jesus. Oh, ibinigay ng ating Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na siyang pinili. Kaya nga ayon sa hinula ng Diyos, bakit ibinigay ang kanyang anak ayon sa Juan or John 3:16? Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Mhm. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan yung ibinigay ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Ang ating Panginoong Jesucristo. Para kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Maliban dyan, ano? Yung dala ng ating Panginoong Jesucristo. Para maibigay yung kaligtasan na hindi mapahamak ang tao kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Una, mga kapatid, ipinangaral ng Diyos ang kaharian ng Diyos. Saan pinangaral? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ha? Saan pinangaral? Doon sa bansang Israel. Yan ang tunay na dala ng bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung basahin natin ayon sa Lucas 4:43, no? Anong sinabi diyan? So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko
sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Sinugo. Sino? Yung bugtong na anak. So, gaano katotoo yan? Na yung bugtong na anak ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nangaral ng kaharian ng Diyos. Paano natin mapatunayan? Ayon sa Matthew 4:23. Kung saan baga siya nangaral. Kung sino yung may dala ng kaharian ng Diyos. So, ganito po ang sinasabi. At nilibot ni Jesus ang Yan. buong Galilea Mhm. na nagtuturo sa mga sinaguga nila Yan. at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Yan. Tignan ninyo. Eh kung doon sa taas nangaral ng kaharian, may tao ba doon? At doon din maggagamot ng may sakit, aakyat ka pa doon. Yung may sakit, aakyat doon sa taas. No? Ngunit, saan nangaral? Ha? Pumunta nga ang ating Panginoong Hesus para ipangaral ang kaharian ng Diyos sa kanilang mga sinagoga. Di ba? Saan ba yung mga sinagoga? Baka may mga sinagoga doon sa taas. No? Doon sa bansang Israelian, mga kapatid, na ipinangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? At pati ang buhay na walang hanggan, sapagkat sinabi nga ng Diyos na ibinigay ang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung ipinangaral ang buhay na walang hanggan, ang tanong, tinanggap ba? Kundi pinagsalitaan pa ng masama ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa Juan 8. Umpisa muna sa 51. Ibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Sa 52, sinabi ng mga Hudyo sa kaniya, ayo'y nalalaman naming mayroon kang demonyo. Tuloy. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinabi mo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Yan. Napakaliwanag yung sinabi ng Diyos, di ba? Kung hindi makakakita magpakailanman ng kamatayan, ibig sabihin, buhay yan na walang hanggan. No? Pinangaral ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, ano ang binitiwang salita ng mga Hudyo? Nalalaman naming mayroon kang demonyo. Kaya ang Diyos sa Israel ay hinama. Diba? Hindi tinanggap, kundi pinagsalitaan pa ng masasama. No? Ibinigay na ang kaharian sa Israel, ngunit pinagsalitaan yung Diyos ng Israel ng masasama. Diba? Ano bang sinabi sa banal na kasulatan ayon sa Isaiah 1:4? Kasi inayawan, no? Pinagsalitaan na siya may demonyo. So, ganito po ang sinasabi. Bansang salarin, bayan, napapasan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na magsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. Yan, tignan ninyo ang sinabi na ng Diyos. Bakit? Pinagsalitaan siya ng masama, ginawa siyang
mayroon siyang demonyo. E di hinamak, diba? Hinamak yung mga tao doon sapagkat gumagawa na lang sila ng masama. Ang Diyos, pagsalitaan mo ng masama. Ano ba yung dala ng Diyos? Mabubuting balita. Hindi yung gawin ang Diyos na mayroon kang demonyo. Kaya, sa salita ng mga tao, dahil sa hindi pagtanggap at hinamak ang Diyos doon, at sila'y nagsiurong, ano ang sinabi ng Diyos? Mga kapatid, doon sa bansang Israel, na hindi siya tinanggap, ayon sa Matthew 21, 42, 43. Hindi tinanggap Nagsiurong sila. Diba? Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan. Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Yan, narinig po natin mga kapatid. Sino yung itinakwil na ginawang meron kang demonyo? Masakit yan. Sino yung bato na yon na siyang itinakwil? Yun, si Kristo, mga kapatid. Ayon sa 43. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan, dahil sa hindi pagtanggap at sila'y nagsiurong, kasi nga puro na lang masasama ang binabato sa Diyos doon. Anong sinabi ng Diyos? Kaya nga aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos saan? Doon sa bansang Israel. At ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Kaliwanag ang sinabi ng Diyos. Na ibigay na yung kaharian sa Israel. Ngunit hinamak nila ang banal na Israel. Ba? Nandun na ang Diyos. Na siya muli ang magtayo ng kaharian. Ngunit, ang tanong, tinanggap ba? Kaya nga, sinabi ng Diyos, aalisin ang kaharian na magkakabunga. Anong bansa kaya yan? Sa dinami-dami ng bansa sa daigdig. No? Palagay po natin na sa 300 nation. No? Nasa 300 nation of the world. Ngunit, isang bansa lang ang hinula ng Diyos. Sa aming pinapatunayan, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos ay bansang Pilipinas. Ngunit ang tanong, may Pilipinas na ba sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo? May Pilipinas na ba? Wala pa. Kaya nga hinula, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Ibig sabihin, yung mga bunga ginawa ng Diyos na mga palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kasi sa 300 nation of the world, walang address na binanggit ang Diyos. Walang address, di ba? Sapagkat may bibigay sa isang bansa na magkakabunga, walang address. Ngunit, pasalamat po tayo, ay binigyan pa rin ng Diyos ng location para siyang magpatunay na ang bansang magkakabunga ay mahanapan. Hindi yung hanap tayo ng hanap na kung saan tinuturo natin doon sa taas, sa loob ng puso, o kaya sa ilalim ng lupa. Hindi kasi binigyan ng Diyos ng address No? Kung binigyan sana ng address, bakit maghanap pa ba tayo?
Hindi na sana sinulat na ayon sa Matthew 6:33 na sinabi ng Diyos, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sana hindi na inutos ng Diyos na hanapin. Ngunit, maski 300 nations of the world sa isang bansa na hinula ng Diyos na hindi pa tinawag sa kanyang pangalan. No? Maraming nagsihanap sa Diyos. Ngunit, yung utos ng Diyos, tatapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Pag mahanapan ang kanyang kaharian, nandun din ang Diyos. Sapagkat hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. No? Saang bansa kaya yan? Kasi maraming naghanap sa Diyos. Kasi nung pinako ang Diyos doon sa bansang Israel, anong sinabi? Sinabi ng Diyos na siya'y muling babalik sa ikatlong araw. Ngunit saan siya babalik? Ba? Maraming nagsihanap sa Diyos. Ngunit anong sinabi ng Diyos ayon sa Isaiah 65:1? Marami ang nagsihanap. Anong sinabi? Pakibasa rin. Ganito po ang sinabi ayon po sa Isaiah 65:1. So ganito po ang sinabi. Ako'y napagsanggunyan ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Nako. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Tignan ninyo. Nagkabaliktad pa, no? Yung hindi naghanap, siya pa yung nakahanap sa Diyos. Bakit? Sinabi, narito ako, sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kung tinawag sana sa kanyang pangalan, anong bansa iyan? Baka bansang Jesus. O Jesus na bansa, no? O Kristong bansa. Ngunit hindi tinawag sa kanyang pangalan, kundi hinula isang bansa na magkakabunga. 300 nations of the world, walang address, pasalamat tayo, mayroong location na binigay pa rin ng Diyos. Ayon sa Isaias, no? Isaias 24:15 na sinabi ng Diyos. Basa rin. So ganito po ang mababasa ayon po sa Isaiah 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Yan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan. Walang address. No? Walang address yung bansa na sinabi ng Diyos na bansang magkakabunga. Ngunit, mayroong location. Anong location? Ayon sa hinula nga. Sa panahon pa ni Propeta Isaias. No? Anong hinula? Kaya nga't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. No? Saan? Sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel. Sino yung Diyos ng Israel? No? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating Panginoong Jesus na siyang Diyos ng Israel ayon sa hinula sa banal na kasulatan. Naluwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel. Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat.
Anong location? Mga kapatid, doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ngayon, i-research natin, ano kaya ang makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat? Kompleto na tayo ngayon, mga kapatid. Tignan natin sa world map o kaya i-search na natin dyan sa cellphone. Makikita kung ano yung makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang address, ngunit may location. Malayong silangan, mga pulo ng dagat. No? Ano ang nandun sa malayong silangan, mga pulo ng dagat? Kaya kung titignan natin, mga kapatid, no? Ayon sa ating world map, or search na lang natin sa cellphone, ang unang makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat ay ang una ay ang bansang Japan. Pangalawa, ang bansang Indonesia. Pangatlo, mga kapatid, ang bansang Malaysia. Pangapat, ang bansa nating Pilipinas. No? Yan ang makikita doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga, walang address kako, ngunit may location, malayong silangan, mga pulo ng dagat. 4 na bansa ang nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ang hula ng Diyos, mga kapatid, no, ay luwalhatiin ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan ba ay linalhati ang Diyos ng Israel? Linalhati ba, mga kapatid, ng bansang Japan ang Diyos ng Israel? Hindi, mga kapatid, sapagkat isa lamang ang kanilang sinasamba. Sapagkat sila'y mga Buddhism. Ang sinasamba nila ay Buddha or Buddha. No? Kaya hindi nakaakma yung hinula ng Diyos na luwalhatiin ninyo. No? Ang Diyos ng Israel, sapagkat sila'y mga Buddhism. Pangalawang bansa, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Indonesia ba ay linalhati ang Diyos ng Israel? Linalhati ba? Hindi pa rin, mga kapatid, sapagkat iisa rin ang kanilang sinasamba. No? Sapagkat sila'y mga Indonesia. Ang sinasamba din nila yung isang rebulto na maraming kamay. Diba? Yan ang mga Indonesia. Ang hula, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Sino? Ang Diyos ng Israel, si Panginoong Jesus. Ngunit hindi nakaakma. Pangatlong bansa, mga kapatid. Ang tanong, linalhati ba sa bansang Malaysia ang Diyos ng Israel? Hindi pa rin, mga kapatid, sapagkat ang bansang Malaysia, iisa rin ang sinasambahan sapagkat sila'y mga tawisim. Hindi nakaakma yung hula ng Diyos na luwalhatiin ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Pang-apat na bansa, mga kapatid. Ang tanong, ang bansang Pilipinas ba ay linalhati ang Diyos ng Israel? Linalhati baga, mga kapatid? Search nyo ang bansa nating Pilipinas.
mula apari hanggang hulo, mga kapatid. Naririnig natin na walang ibang bukang bibig na sinasabi na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, umakma yung hula ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Natupad yung hinula ng Diyos sa bansang Pilipinas. Nalwalhatiin ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas ang umakma sa hinula ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga, walang iba, mga kapatid, kundi itong bansa nating Pilipinas ang siyang nakaakma sa hula ng Diyos. Na ito rin ang aming pinapatunayan na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So gaano ito katotoo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay linihim sa mga talinhagang salita. Ngunit paano natin buksan yung mga talinhagang salita na ginamit ng Diyos, mga kapatid? Paano mabuksan? Kung wala yung may-ari, hindi yan mabuksan. Kaya pasalamat tayo, dumating ang may-ari ng kaharian ng Diyos para mabuksan yung plano sa daigdig sapagkat ang banal na kasulatan ay mayroon itong 4 na factors. Na ang una ay ang prophecy, pangalawa, history, pangatlo, mathematics, pang-4, ang science, na siyang magbubukas sa nakatagong lihim ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Para higit po natin mapatunayan at maunawahan ang mga bagay na lihim ng Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas. Kaya sa gabing ito, amin pong patutunayan sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansa nating Pilipinas ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 17:12. Pakibasa, friends. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamathalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Yan. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, sila yung 10 sungay. No? Sungay? 10 hari. No? Na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngunit sila ay nagsisitanggap ng kapamathalaang paghahari na kasama ang hayop. Tama? Nakasama ang hayop. No? Naghari sila sa 1 oras na kasama ang hayop. So yan po ang tinukoy sa banal na kasulatan. No?
yung 10 hari na umupo sa isang oras na kasama ang hayop, alalahanin natin mga kapatid. Ilan bang oras o ilang minuto ang isang oras? Ha? Sa tao Sa tao. Ilang minuto ang isang oras? Ha? Merong 60 minutes. Yan, 60 minutes. Yung hinula ng Diyos, ang 10 hari ay umupo sa isang oras na kasama ang hayop. Ha? Sa isang oras ng tao, merong 60 minutes. Kung i-divide natin sa 10, mga kapatid, sa 10 hari na umupo sa isang oras na mayroong 60 minutes. No? Divide natin. So, 60 divided by 10, ilan? May sukat na 6. Ibig sabihin, ang isang hari na umupo sa isang oras ay mayroong 6 minutes. Halimbawa, mga kapatid, kung tayo tumakbo bilang Pangulo, no? Pangulo halimbawa lang. Pag nanalo tayo bilang Pangulo, ang tanong ko lang, payag ba kayo na uupo lang sa loob ng 6 minutes? Ha? Baka hindi pa naikordon ang inyong sapatos. Anong ibig sabihin? Ha? Wala na kayo sa termino. Ha? Ngunit hindi ito ang ibig sabihin. No? Na pag-upo ng 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian. Ngunit nagsitanggap sila ng kapamahalaan paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. Kanino bang oras yung tinukoy sa banal na kasulatan? Mga kapatid. At paano natin isolve yung isang oras na pag-upo ng 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. No? Binanggit sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang oras na yan ay sa Diyos. Yan. Sa Diyos yan. Na umupo ang 10 hari sa isang oras na kasama ang hayop. No? So, paano natin isolve kung gaano karami ang isang oras? Na ang oras na ito ay isang oras sa Diyos. Para ma-isolve po natin, mga kapatid, kunin natin ang isang araw sa Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. 2 Pedro 3:8. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yan. Ang isang araw sa Diyos, no, ay katumbas 1,000 taon. Yan ang isang araw sa Diyos. Yan. Para masolve natin yung dami ng isang oras sa Diyos. Na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian. No? Ngunit nagsitanggap sila ng kapamathalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. No?
So nakuha natin ang isang araw sa Diyos katumbas 1,000 taon. Ngayon, kunin din natin ang isang araw sa tao. No? Ang isang araw sa tao ay mayroong katumbas ito na 24 hours. Yan, mga kapatid. 24 hours. No? Isang araw sa tao na mayroong 24 hours. At kunin din natin ang isang taon sa tao, no? Ang isang taon sa tao ay meron ding itong dami na 365 days para masolve natin kung gaano karami ang pag-upo ng 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngunit nagsitanggap sila ng kapamathalaang paghahari sa 1 oras na kasama ang hayop. So, ibig sabihin, ang 1 oras na yan ay sa Diyos. Ngunit gaano karami ang 1 oras sa Diyos. Para masolve po natin, kinuha natin yung gagamitin natin para mabuksan yung lihim ng Diyos sapagkat ginamit ito ng Diyos na talinhagang salita. Ang 10 hari na umupo sa 1 oras sa Diyos na kasama ang hayop. No? Talinhaga sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel. No? At ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Yan. Para mas higit po nating maunawahan. Kaya isolve po natin kung gaano talaga karami ang 1 oras sa Diyos. Ngayon, kunin natin ang 1 araw sa Diyos na mayroong 1,000 taon. So sa 1,000 taon ay mayroon itong tinatawag na leap year. No? Sa loob ng 4 na taon, mayroon itong 1 leap year. Kaya kung i-divide natin yan sa 1,000 taon, mayroon itong binubuo na 250 leap year. Yan, mga kapatid. Yan. Ang 1,000 taon ay mayroong 250 leap year. At kunin din natin ang 1 taon sa tao na may sukat 365 days. Para isubtract natin sa 1 araw sa Diyos na mayroong 1,000 taon. Yan. Kaya ang sukat ay 365 times 1,000, ang sukat 365,000. Mayroong leap year ang 1,000 taon. Kunin natin at idagdag sa 365,000 days, 250 na leap year. Yan. Para makuha natin kung gaano karami ang 1 oras sa Diyos. Yan. 1 oras sa Diyos. Na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos.
Ngunit nagsitanggap sila ng kapamatalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. Yan, mga kapatid. Para masolve natin kung gaano karami, kunin natin ang 365,250 days. Yan. At i-divide natin. Saan natin i-divide? Sa isang araw sa tao na mayroong 24 hours. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ngayon, divide po tayo. 36 divided by 24 equals 1. 1 times 4, 4. 1 times 2, equals 2. So, subtract. No? Minus. So, 6 minus 4 equals 2. 3 minus 2 equals 1. So, cannot be bring down 5. So, 125 divided by 24 equals 5. 5 times 4 equals 20. Carry 2. 5 times 2 equals 10 plus 2 equals 12. So, subtract ulit. 5 minus 0. Equals 5. So, 2 minus 2. So, 0. 1 minus 1, 0. So, 5 divided by 24 cannot be. Bring down 2. So, 52 divided by 24 equals 2. 2 times 4 equals 8. 2 times 2 equals 4. So, gamit ulit tayo ng subtract. Para mas higit po natin maunawahan kung gaano karami ang isang oras sa Diyos. Na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngunit nagsitanggap sila ng kapamatalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. No? So, gamit ulit tayo ng subtract. 2 minus 8 cannot be. Bar 1 from 5, maging 12, maging 4. 12 minus 8 equals 4. 4 minus 4, so 0. So, cannot be, bring down 5. 45 divided by 24 equals 1. 1 times 4 equals 4. 1 times 2 equals 2. So, subtract ulit. 5 minus 4 equals 1. 4 minus 2 equals 2. So, cannot be. So, bring down 0. So, 210 divided by 24 equals 8. 8 times 4 equals 32. Very 3. 8 times 2 equals 16 plus 3 equals 19, no? Yan. So, subtract ulit. 0 minus 2. Cannot be. Bar 1 from 1, maging 0, maging 10. 10 minus 2 equals 8. So, 0 minus 9 cannot be. Bar 1 from 2, maging 1, maging 10. 10 minus 9 equals 1. So, 1 minus 1, 0. So, 18 divided by 24, hindi na pwede. So, may natirang 18 hours. Yan. So, 18 hours natira. So, yung 18 hours, ang binubuo sa isang araw, mga kapatid, ay merong 24 hours. No? Ang 18 hours, malapit na sa isang araw. Kaya i-round up natin ang 18 hours
na siya maging isang araw. At idagdag sa 8, kaya maging 9. Kaya ang sukat ay mayroong 15,219 days. Yan, para makuha natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. No? So, kunin natin ang 15,219. At gagamit ulit tayo ng divide. Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? So, anong gagamitin natin pang divide? Sa isang taon sa tao na mayroong sukat 365 days. No? So, divide po tayo. 1,521 divided by 365 days. Ilan? May sukat na 4. Yan. 4 times 5 equals 20, carry 2. 4 times 6 equals 24 plus 2, 26. 4 times 3 equals 12 plus 2. No? Ilan? 14. Yan. So, gamit tayo ng subtract or minus. So, 1 minus 0 equals 1. 2 minus 6 cannot be borrowed from 5, maging 4, maging 12. So, 12 minus 6 equals 6. So, 4 minus 4, 0. 1 minus 1, 0. 61 divided by 365, pwede? So, cannot be. So, bring down 9. So, 619 divided by 365, ang sukat ay 1. So, 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 3 equals 3. So, subtract. 9 minus 5 equals 4. 1 minus 6 cannot be borrowed from 5, maging 5. Maging 11. 11 minus 6 equals 5. 5 minus 3 equals 2. So, 254 divided by 365, hindi na pwede. Kasi mababa na. Ibig sabihin, may natira pang 254 days. No? So, may sukat na itong 41 years. Yan. Meron ng 41 years, ngunit mayroon pang natirang 254 days. Kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga para higit po natin maunawahan. No? Ngayon, kunin natin yung 254 days. At gamit po tayo ng divide. So, ano ang gagamitin natin pang divide? So, alalahanin po natin mga kapatid, sapagkat linihim na ito ng Diyos na walang makapagbubukas kundi ang Diyos pa rin. No? Ngayon, alalahanin natin ang isang taon ay merong 12 months, di ba? Ngayon, kunin natin ang isang buwan na ang isang buwan ay binubuo sa bilang na 29, 30 at saka 31. Ano kukunin natin? Kunin natin ang may sukat na 30 days yung nasa gitna para i-divide po natin sa 254. No? So, 254 days divided by 30 equals 8. 8 times 0, 0. 8 times 3 equals 24. Subtract. So, minus.
4 minus 0 equals 4. 5 minus 1, 5 minus 4 equals 1. So, mayroon ng sukat na mayroong natirang 14 days. At ang 8, ito yung 8 months. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung dami ng isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos na may sukat, ilan? 41 years, no? 8 months, yan, and 14 days. Yan ang dami sa isang oras sa Diyos. Na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngunit nagsitanggap sila ng kapamathalang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. No? Ngunit, sino-sino yung 10 hari na yan na hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos? At ang tinanggap ay ang kapamathalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. Sino yan? Kasi, hindi mo mabanggit na hari kung hindi pa tumanggap, di ba? Ngunit ginamit ng Diyos na talinaga. Na yung mga hari na yon, iba yung tinanggap kasi hindi sila tumanggap ng kaharian. Anong tinanggap? Kapamathalaan. No? Sino-sino yung ginamit ng Diyos na mga hari na yan? Sila pala yung mga 10 pangulo or 10 president. Mga kapatid, para makuha natin yung tamang direksyon. No? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Para higit po natin maunawahan o maintindihan kung bakit 10 pangulo yung gumanap, kunin natin ang checking. No? Kunin natin ang checking kung gaano yan katotoo, mga kapatid. Kaya una, alalahanin natin sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa panahong 1973, noong December 31. Yan. Kasi 10 eh. No? Ngayon, kunin din natin sa panahon ni Manuel Quezon sa taong 1935 noong November 15. Yan. At gagamit po tayo ng subtract. No? Gamit tayo ng subtract or minus kung gaano katotoo na ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga na ginamit ang 10 hari o 10 pangulo na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos, ngunit nagsitanggap sila ng kapamathalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. No? Subtract natin. So, 1 minus 5 cannot be, borrow 1 from 3, maging 11, maging 4. So, 11 minus 5 equals 6. 2 minus 1, 1. Yan. So, ngayon, 2 minus 1 plus 1. 1 minus 1, 0. Yan. 3 minus 5 cannot be. Borrow 1 from 7, maging 6, maging 13. 13 minus 5 equals 8. So, 6 minus 3 equals 3. So, may sukat
38 years, 1 month, and 16 days. Ito yung years, ito ang months, ito naman ang days. Para higit po natin kako maunawahan. No? Sapagkat 10 pangulo yung gumanap doon sa hinula ng Diyos na 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ngayon, ang 38 years, 1 month and 16 days, ito yung tagal na pag-upo ng siyam na pangulo or president. Yan. Siyam. 10 man ang tinukoy sa banal na kasulatan. So, alalahanin natin sa panahon ng isa pang pangulo na si Pangulong Emilio Aguinaldo. Yan. Na umupo sa loob ng 2 years, no? 9 months, and 19 days. So, idagdag natin sapagkat 10 nga yung hinula ng Diyos. Yung hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Sila pala yung mga 10 pangulo. Kaya i-plus natin sa panahon ni Emilio Aguinaldo. No? So, gamit tayo ng add. 6 plus 9 equals 15 carry 1. 1 plus 1 equals 2 plus 1, 3. So, 1 plus 9 equals 10. So, 0 carry 1. 1 plus 0 plus 0 equals 1. So, bring down. 8 plus 2 equals 10. Carry 1. No? So, 3 plus 0 equals 3 plus 1 equals 4. So, may sukat 40 years, 10 months, and 35 days. Akma na ba mga kapatid sa isang oras sa Diyos na may 41 years, 8 months, and 14 days? Wala pa no. Hindi pa siya akma. Ngunit alalahanin natin sa loob ng isang buwan. Meron bagang 35 days? Ha? Wala. Kaya kunin natin ang isang buwan sa 35 days. No? At idagdag natin sa month. So, kunin natin yung 1 na isang buwan. At yung isang buwan ay binubuo sa sa 31 days. So, gamit tayo ng subtract at saka plus. Yan. So, isolve natin. 5 minus 1 equals 4. 3 minus 3 equals 0. So, plus tayo dito. 0 plus 1 equals 1. Bring down 1. So, bring down 40. So, may sukat 40 years, 11 months, and 4 days. Ngunit, ang sukat sa isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos ay may dami ito na 41 years, 8 months, and 14 days. Ang tanong, akma na ba sa 10 pangulo? Hindi pa mga kapatid. Sapagkat ang dami nito, 41 years, 8 months, and 14 days. Ngunit, alalahanin natin mga kapatid, sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, na nagpatupad ng, ano yung pinatupad? Tinawag itong referendum. Na ang referendum na ito ay tumagal sa loob ng 9 months and 10 days.
So, i-plus natin yan kasi ginanap ito ng ating dating Pangulong Marcos. Diba? Kailangan walain natin. Hindi pwede. Kaya panahon niya yan eh. Na nagpatuloy pa rin siya sa kanyang panunungkulan para may patupad ang referendum at tumagal sa loob ng 9 months and 10 days. Kaya i-plus natin. Yan. Dagdag po natin. 4 plus 0 equals 4. 0 plus 1 plus 1. 1 plus 9 equals 10. Carry 1. 1 plus 1. 2 plus 0. 2 pa rin. Yan. Bring down 40 years. So, may sukat. 40 years. 20 months and 14 days. Ang tanong, wala ba kayong napapansin mga kapatid? Ha? Meron. Ha? Sapagkat ang 20 months ay walang 20 months sa loob ng isang taon. Ha? Ang isang taon ay binubuo lamang po sa loob ng 12 months. Kaya sa 20 months, kunin natin ang 12 months at idagdag kasi yung 12 months ay sukat ng isang taon. Yan. Dagdag natin sa years. Yung 12 months, isubtract natin sa 20 months. Yan. Para makuha natin yung dami ng isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngayon, solve natin. Yan. So, bring down 14. So, gamit tayo dito ng subtract. No? 0 minus 2 cannot be borrow 1 from 2 maging 1 maging 10. 10 minus 2 equals 8. So, 1 minus 1 equals 0. 0. Plus na tayo dito kasi kinuha natin yung isang taon. No? Sa 20 months. So, 0 plus 1 equals 1. Bring down 4. Kaya ang sukat, 41 years, 8 months, and 14 days. Ang tanong mga kapatid, at manaba sa isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ha? Na may sukat 41 years, 8 months, and 14 days. Akma mga kapatid, na ang sukat 41 years, 8 months, and 14 days. So yan po yung nakatagong lihim sa loob ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Sino yung hayop na tinukoy sa banal na kasulatan? No? Na siyang ang 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos, ngunit sila'y nagsitanggap sa kapamatalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. O kasama yung hayop, kasama ng 10 hari, o 10 pangulo. Sino yung hayop na yan? Yan yung isang bansa na tinukoy ng Diyos na bansang magkakabunga at walang ibang bansa mga kapatid. Ang tanong ko lang, saan ito naganap? Ha? Saan yan naganap? So walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Yan. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Ha? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako mahiya o matakot na ipagsigaw dito sa buong Pilipinas, maging sa buong daigdig, na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos.
ayon po sa binigay ng aming mahal na dakilang guro, na siyang pagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas. At ang mang-akma din ayon sa mabasa sa banal na kasulatan sa Matthew 24:14. No? Na anong sinabi ng Diyos? Pakibasa, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. Kaya nga po, pinapatunayan po namin na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas. Aming ipinapangaral ayon sa salita ng Diyos. No? Sa buong sanglibutan at pinapatunayan sa lahat ng mga bansa. Kaya gumagamit po tayo ngayon ng Facebook Live na maski sa amang sulok ka ng daigdig, ay kitang-kita natin yung programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ngayon na nga ay ibinigay na dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya inuulit ko, hindi po kami mahihiya o matatakot na ipagsigaw na ang kaharian ng Diyos walang iba, kundi dito na sa bansa nating Pilipinas. Kaya kami, mga kapatid, sa lahat ng mga sumubaybay at nanood sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa mga sumusubaybay na amin pong pinahayag sa plano ng Diyos na tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya wala po kaming tigil usawa na bigyan ng matibay na pagpapatunay na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya inuulit ko, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa programa ng kaharian ng Diyos, at higit sa lahat, kami nagpapasalamat sa amin pong divine mentor, ang amin pong dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Reambunanza. At ganun din sa lubos na paggalang at pasasalamat sa aming mahal na Pangulo, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunanza. At ganoon din sa aming regional director dito sa region 2, walang iba, ang aming Haring Edgar Valor Ligoto. So bago po kami magtatapos, ay nais ko rin pakilala sa inyo na ako po ang inyong kapatid, walang iba, Haring Robel Baltasar. At ngayon, pakinggan po natin ang isang awitin dito sa loob ng kaharian ng Diyos na binigay ng aming mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza na siyang pinamagatang Kapanganakang Muli.